Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang James. Taong 1980, probinsya ng Sulu. Uumpisahan natin ang kwento sa lolo ng ating bida. Tatawagin na lang natin sa pangalang Noel. Matagal na panahon nang pinapangalagaan ni Noel ang banal na punyal. Mula pa ito sa kalulololohan. Hindi ito naagaw sa kanilang angkan dahil sa husay ng mga ito pagdating sa pakikipaglaban. Sa katunayan, tinaguri ang sagradong pamilya sila Noel dahil sa kanilang pagiging tagapangalaga ng banal na punyal sa matagal na panahon. Ngunit wala itong mapili sa mga anak na papagpapasahan ng banal na punyal. Ang panganay kasi nitong anak, nag-asawa na at hindi pabor si Noel sa napang-asawa ng panganay. Kaya naman ang nakaugaliang pagpasa sa panganay na anak, naputol sa pamilya ni Noel. Habang ang pangalawa namang anak, hindi gusto na maging tagapangalaga ng banal na punyal dahil sa responsibilidad na nakaatang. Samantala ang bunso naman ito'y ilang taon pa lamang na mga panahong yon. Itang, baka gusto mong ipasa sa akin yung pangangalaga ng banal na punyal? Bakit ikaw? Ipinasa sa iyo ni Lolo ang punyal noong 10 taong gulang ka pa lang. 13 anyos na ho ako. Ilang taon na lang nasa tamang edad na ako. Wika ni Natoy. Gustuhin ko man anak. Pero naipangako ko sa nanay mo na hindi ko ipapamana sa iyo ang banal na punyal. Dahil gusto namin na kagaya ng mga kuya mo. Mabuhay ka ng simple. Magkaroon ng pamilya at maging masaya. Tugon ni Tatay Noel. Pero Itang, kanino niyo po ibibili ng banal na punyal? Hindi naman interesado sila tiyo dyan eh. Pati kila kuya ayaw mo din ibigay. Tanong ni Natoy. Sa puntong yon napaisip si Tatay Noel sa tanong ng bunsong anak. Tama naman ito ng sinabi. Ngunit naghahalinlangan pa rin si Tatay Noel lalo pat ayaw nitong magaya sa kanyang anak na maagang humarap sa responsibilidad. Ako na ang bahala roon anak. Itatago ko na lamang ito sa sagradong lagayan at dadating ang panahon, makukuha din ito ng susunod na tagapangalaga sa ating angkan. Wika ni Tatay Noel. Hindi naman na nagsalita pa si Natoy. Nauunawaan nito ang nais iparating ng ama. Lalo na at hindi basta-basta ang maging tagapangalaga. Maraming bagay na kailangang isaalang-alang upang maging karapat-dapat. Sa paglipas pa ng panahon, nang mahina na si Tatay Noel, minabuti nitong itago sa sagradong lugar ang banal na punyal. At nang mamatay ito, 15 anyos pa lamang si Natoy. Kaya hindi na ipamana sa kanya ang banal na punyal. Bukod pa roon, nais ng ama na maging simple ang pamumuhay nito kagaya ng ibang mga kapatid. Tinanggap ni Natoy ang pasya ng ama. Nirespeto niya ito. Sa paglipas ng panahon nakapang-asawa din si Natoy. Tawagin na lang natin sa pangalang Mariposa. Mula ito sa angka ng mga antingero. Nang mamatay ang tatay ni Natoy, sinikap nitong aralin ang lihim na karunungan. Palihim itong tumutulong sa kanilang baryo at dito niya nakilala si Mariposa. Nagbunga ang pagmamahalan ng dalawa. Ito na ngayon si James. Pinalaki ng mag-asawa ang nag-iisa nilang anak na busog sa pagmamahal at aruga ng magulang. Malapit si James sa lahat ng kamag-anak ng ina. Habang malayo naman ang loob sa angka ng ama. O anak, bakit hindi ka sumama sa mga pinsan mo?
Kaarawan ngayon ng tiyo mo. Hindi ka ba dadalo? Tanong ni Natoy. Alam mo naman tay na hindi ko kasundo yung mga kamag-anak natin eh. Mas malapit ako sa mga pinsan ko kay nanay. Masyado kasing mapagmataas yung mga yun. Akala mo naman kung sino. Alam mo naman yan tay. Tugon ni James. Mas mabuti sana na kung magiging kasundo mo rin sila. Alam mo naman na kahit ganun ang mga yun, kadugo pa rin natin sila. Natahimik na lamang ang binata sa sinabi ng ama. Nauunawaan nito ang nais mangyari ni Tatay Natoy. Ngunit sadyang hindi maaatim ni James na makasama ang mga pamangkin ng ama. Susubukan ko po tay. Pero hindi ko po may papangako lalo na matapobre po yung mga yon. Wika ni James. Napatango na lamang si Tatay Natoy sa naging tugon ng anak. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis na ang binata. Sumama ito sa mga pinsan at kagaya ng nakagawian. Nag-aral ang mga ito ng lihim na karunungan. Insan, nabalitaan mo na ba yung tungkol sa banal na punyal? Narinig ko yung usapan ng mga nakakatandang antingero eh. Ang punyal daw na yon, base sa pagkakaintindi ko, dating pinangangalagaan daw yun ng lolo mo. Pero tinago raw sa isang lugar at walang nakakaalam. Wika ng pinsang si Miko. Banal na punyal? Hindi sa akin nabanggit ni tatay ang bagay na yan eh. Kahit si nanay hindi na ikwento sa akin ng tungkol sa banal na punyal. At isa pa, hindi ko rin naman naabutan si lolo. 15 anyos pa lang si tatay na mawala yung lolo ko eh. Tugon ni James. Ano pang hinihintay mo? Tanungin mo sila tiyo baka alam nila. Lalo pat naabutan naman pala niya ang lolo mo. Wika naman ng pinsang si Christy. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang magtatanong kila nanay pero marami na kayong tangan hindi ba? Bakit? Pinag-iinteresan niyo pa yung banal na punyal? Tugon ni James. Hindi naman sa pinag-iinteresan namin pinsan. Nagtataka lang ako dahil wala ito sa pangangalaga ni Tiyo eh. Ano kaya yung kwento? Sabi kasi nila, hindi pinamana sa panganay na anak dahil ayaw ng lolo mo sa napang-asawa ng tito mo. Talagang mapapaisip kahit sino eh, di ba? Ikaw nga na apo, walang kaalam-alam sa banal na punyal eh. Muling wika ni Miko. Natahimik na lamang si James sa sinabi ng pinsan. Maging ito'y napapaisip lalo na't walang naikwento sa kanyang ama. Hayaan nyo, itatanong ko kay tatay tapos ikakwento ko kagad sa inyo. Ano palang gagawin natin? Tuloy ba yung balak nyo na umakyat sa bundok sa darating na araw ng pagkabuhay? Tugon ni James. Oo naman. Tuloy tayo sa lakad. Hindi pwedeng hindi tayo tumuloy no? Lalo na't nakaplano na yun. Wika ni Christy. O sige, dito na muna ako ah. Kita na lang tayo bukas. Ikukwento ko kagad sa inyo kapag nalaman ko. Tugon ni James. Matapos magpaalam sa mga pinsan, umuwi na ito sa tahanan at kagad hinanap ang ama. O anak, bakit pawis na pawis ka naman? Magbihis ka na roon at maghahapunan na tayo. Wika ni Nanay Mariposa. Si tatay punay. Nasaan po siya? Mamaya, meron po ko itatanong sa kanya eh. Tanong ni James. Naroon sa kanyang silidanak. Nagdarasal. Alam mo naman na ganitong oras ang panalangin ng iyong ama. Hayaan mo't maya-maya sasabay naman siya sa atin sa hapag. Kaya doon mo na lang siya kausapin at tanungin. Sige na't magbihis ka na at bumalik agad. Masamang pinaghihintay ang biyaya. Tugon ni Nanay Mariposa.
Kaagad namang sumunod si James sa utos ng ina. Dali-dali itong nakapaglinis ng sarili. Pagkabalik ng sala, nakahanda na ang pagkain. Naroon na rin si Tatay Natoy at nakaupo. Ikaw na anak ang manguna sa panalangin sa pasasalamat sa biyaya ng Diyos ha. Wika ni Tatay Natoy. Inumpisa naman ni James na manalangin at matapos ay kagad itong nagtanong sa ama. Atay, nabanggit sa akin kanina ni Lamikong tungkol sa banal na punyal. Bakit po pala wala sa pangangalaga mo ang bagay na sagrado? Nasabi rin nila Insan na ayaw ipamana kay Tiyo yung banal na punyal kasi ayaw ni Lolo sa pang asawa niya. Ano po ba talaga yung tunay na kwento? Tanong ni James. Mamaya na lang anak kapag matutulog ka na. Ikukwento sa'yo ng tatay mo sa ngayon. Kumain na muna tayo. Mungkahi ng ina. Napatango na lamang ang binata sa sinagot nito. Tahimik na kumain ng pamilya at matapos nilinis nito ang kanilang pinagkainan. Nang matapos sa mga gawaing bahay, nahiga sa kama si James at tinihintay ang ama. Alam mo bang sa lahat ng magpipinsan, ikaw palang anak ang nagtanong patungkol sa banal na punyal? Bakit nais mong malaman ng tungkol doon? Tanong ni Tatay Natoy. Nagtataka lang po ako, Tay, kung bakit wala sa inyo ang pangangalaga nito. Hindi ba po iniingatan po ito ng pamilya natin? Ayon po sa mga kwento nila Insan. Tugon ni James. Ang tiyo mo anak ay nag-asawa na mula sa angka na hindi mo masabi kung saan ba nagmula ang lahi. Walang tiwala ang lolo mo. Kaya hindi binigay sa kuya ko ang banal na punyal na dapat ipinasa sa panganay na anak. Hindi rin nais ni Tiyo Maelmo dahil nais niya ng simpleng buhay. Habang ako naman, masyado pang bata ng mga panahong yon. Ayaw ni tatay na humarap ako sa responsibilidad ng ganung kaaga. Nais ko sana noon pangalagaan ng banal na punyal pero ang lolo mo mismo ang nagpasya na itago yon sa isang sagradong lugar. Hindi ko din alam kung saan yun basta ang sabi niya sa akin, makukuha raw yon ng susunod na magiging tagapangalaga sa ating angkan. Pagpapaliwanag ni Tatay Natoy. Sa puntong yon, natahimik na lamang si James sa sinabi ng ama. Doon lamang siya nalinawan at napaisip. Kung walang interes sa mga anak nila Tiyo, ibig sabihin, ako ang susunod na tagapangalaga ng banal na punyal. Lalo na't ako lang ang nagkaroon doon ng interes. Tanong ni James. Napangiti na lang si Tatay Natoy sa sinabi ng anak. Kita nito ang pagkasabik sa mata ng binata. Aba malay natin anak, tadhana lang ang nakakaalam. Kung ikaw man ang napili mas mabuti dahil tiwala kong mapangangalagaan mo yon ng wasto. Ngunit pinapaalala ko lamang sa iyo anak, na ang bawat bagay na makakamit ay may kaakibat na responsibilidad at pagsasakripisyo. Kung ikaw man ang susunod na tagapangalaga, susuportahan ka namin ng buong puso ng nanay mo. Wika ni Tatay Natoy. Opo tay, sisikapin ko pong makuha yung banal na punyal para hindi ito maghamit sa kasamaan. O sige na anak, ipagpatuloy mo lang ang mabuti mong hangarin. Patulog ka na at marami pa tayong gagawin bukas ng maaga. Huwag mo rin kakalimutan na manalangin bago matulog ha. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos paalalahanan ng anak, lumabas na ito ng silid. Samantala kagad namang sinunod ni James ang bilin ng ama. Kinabukasan, maagang nagising ang binata kagaya ng nakagawian. Nagwalis ito ng bakuran.
Dinliga ng mga halaman. Masigla itong bumabati sa kanilang mga kabaryo at nang makita ang mga pinsan, kagad niyang tinawag ang mga ito. Oy Miko, Christy, tara rito. May kukwento ako sa inyo tungkol sa napag-usapan nating kahapon. Wika ni James. Dali-dali namang pumasok ang dalawa at nakipagkwentuhan sa binata. Talaga? Baka ikaw na ang susunod na tagapangalaga? Malay mo naman, di ba? Wika ni Christy. Tsaka mabuti naman. Matulungin at hindi mapanglamang sa kapwa. Patas ka rin sa lahat kaya maaaring ikaw nga ang tinutukoy ni Tiyo. Dagdag ni Miko. Pero anong balak mo, insan? Hahanapin mo ba ang banal na punyal? Kaso paano hindi mo nga alam kung saan yun matatagpuan? Kahit matatandang babaylan at Bertudes hindi mahanap ang banal na punyal. Wika naman ni Christy. Ayon kay tatay, mahanap lamang ito ng susunod na tagapangalaga. Kaya posibleng mahanap ko yun kung ako ang napili. Pero kung hindi, malhabong mahanap ko talaga yun. Wika ni James. Natahimik na lamang ang magpipinsan. Ilang sandali tinawag na ang dalawa ng kanilang mga magulang kaya nagpaalam na ang mga ito. Naiwan ang binata at maging siya ay nag-agahan at nagsimulang mag-aral kasama ang ama. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng pagkabuhay ngunit hindi nakasama si James dahil nagkasakit ito. Sa pagdaan ng panahon, naging ganap ng binata si James at nasa tamang edad na ito maging ang mga pinsan. Insan, bukas makakasama ka kaya? Palagi na lang hindi ka nakakapunta sa tuwing niyayaya ka namin na umakyat sa bundok . Bukas araw ng pagkabuhay, baka pwede ka na. Wika ni Miko. Oo naman Miko, sasama ako sa inyo. Pasensya na pala kayo . Hindi ako nakakasama sa lakad natin dahil naging abala ako sa pagsasaliksik tungkol sa banal na punyal. At ayon sa kwento sa akin ni tatay, may sagradong lugar sa bundok at naisip ko na maaaring doon nakatago ang banal na punyal. Tugon ni James. Marami na ang nagpunta sa sagradong kuweba, pero wala roon ang banal na punyal. Wika ni Christy. Ano bang malay natin? Kung itinatago ng banal na punyal ang sarili niya at hinihintay lamang ang karapat-dapat, wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Kahit kayo, pwede kayong sumubok. Wika ni James. Sumang-ayon naman ang dalawa sa sinabi ng binata. Kaya namang kinabukasan maaga pa lamang handa na ang mga ito na magpunta sa bundok. Ang mga biling namin ng tatay mo wag mong kakalimutan, anak. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Wika ni Nanay Mariposa. Mag-iingat ka anak ha. Alam mo naman na marami nang nawala sa gubat at hindi nakalabas pa. Huwag niyong pababayaan ang isa't isa ha. Ano man ang kaharapin niyo, tibayan ng loob at pairali ng pagtutulungan. Wika naman ng ama. Napangiti na lang ang binata. Sabay-sabay na umalis ang magpipinsan at umakyat sa bundok. Marami naman silang kasabay. Ngunit mas pinili nila James na mag-iba ng daan at hindi makasabay sa iba. Teka, kabisado niyo ba yung daan papunta sa sagradong kuweba? Baka mapahamak tayo sa gagawin natin ha? Wika ni Christy. Bakit naman kailangan tayo mangamba? Bukod sa may kanya-kanya tayong kakayahan, alam naman natin na hindi tayo pababayaan ng mga gabay natin. Tugon ni Miko. Kahit na, hindi tayo dapat kampante. Ano bang malay natin, hindi ba? Dagdag ni Christy.
Napahinto sa paglalakad si James at tinignan ng dalawa. Di ba, palagi na kayo dito sa bundok tuwing sasapit ang mahal na araw? Ano pa bang pinagtatalunan ninyo? At isa pa, kahit hindi pa ako nakakaakyat dito, kabisado ko naman yung daan kaya manahimik na nga kayo. Mamaya, may mabulabog pa kayo sa pagtatalo nyo eh. Pagsaway ni James sa mga pinsan. Kapwa natahimik ang dalawa at hindi nakapagsalita dahil sa sinabi ng binata. Nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad at upang hindi maligaw nag-iwan ng tanda ang binata. Ilang sandali ang lumipas nakarating na ang tatlo sa sagradong kuweba. Kakaiba ang itsura nito. Ramdam nila ang kakaibang enerhiya sa lugar na yon. Bakit nung una ako pumunta dito nung bata pa ako? Hindi ganito yung enerhiyang naramdaman ko ah. Parang ibang-iba ngayon. Tanong ni Miko. Papasok ba kayo? Kung oo, ano pang hinihintay nyo? Ito na ang pagkakataon natin. Tugon ni James. Sabay-sabay na pumasok ang tatlo sa loob ng kuweba. Kagad napansin ng binata na tila may umaaligid sa kanila. Teka, ano yun? Napansin niyo ba yung parang anino? Kanina ko pa yun nakikitang pabalik-balik eh. Wika ni Christy. Ihandaan niyo ang sarili niyo. Mukhang mapapalaban tayo ngayon ah. Tugon ni James. Hindi nga nagkamali ang binata dahil ilang sandali ang lumipas. Matapos sambitin ang mga salitang yun, may lumabas na isang nilalang. Kulay berde. Itsura ng isang bayawak ngunit may paa ito kagaya ng sa tao. Mabilis kong kumilos at kayang itago ang sarili. Teka, anong nilalang yan? Ngayon lang ako nakakita ng katulad niya na. Ni minsan wala pa ako nakalaban na ganyan. Wika ni Miko. Mabilis na sumugod ang nilalang ngunit nang akmang susuntukin ito ni Miko, bigla itong nawala sa kanyang harapan. Nanlaki na lamang ang mata ng binata nang maramdaman niya ang malakas na sipa mula sa likuran. Napatalsik si Miko sa gilid ng kuweba. Bahagya itong nahilo kaya naman hindi kagad nakatayo. Christy, alalayan mo si Miko. Lumabas na kayo rito at ako na ang bahala sa nilalang na yan. Wika ni James. Pero paano ka? Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Mag-isa ka insan baka mapahamak ka. Tugon ni Christy. Hindi na yun ang mahalaga. Sige na. Lumabas na kayo. Susunod ako sa inyo pagkatapos ko dito. Wika ni James. Wala nang nagawa pa si Christy kundi ang sundin ng pinsan. Nag-aalinlangan man ngunit iniwan niya si James. Samantala ang binata naman, naalala ang nakalahad sa libro ng lolo. Natatandaan ito ang tungkol sa orasyon upang makita ang mga nilalang na may kakayahang itago ang sarili. Ipinikit ng binata ang mata at inusalang orasyon ng paulit-ulit. Dito na nagawa ni James na makita ang nilalang. Hinintay ng binata na sumugod ito. Nakita niya ang bawat atake sa harapan ngunit mabilis na umiikot ang binata at nahawakan ito sa leeg ang nilalang. Nagulat ito sa galing na ginawa ng binata. Kaya naman walang pag-aalinlangang pinagkaloob nito ang bagay na pinunta doon ni James. Walang iba, kundi ang banal na punyal. Matapos ipagkaloob ang banal na punyal sa binata, nawala ang nilalang. Dali-daling lumabas si James at nakita ang dalawang pinsang naghihintay sa kanya. Mabuti naman at ligtas ka, insan. Nag-aalala kami sa iyo eh. Teka, ano yung dala mo? Yan na ba yung banal na punyal? Wika ni Miko. Oo, Miko. Nagawa ko matalo yung tagapagbantay kaya
Pinagkaloob niya sa akin ng banal na punyal. Tama nga ang hinala ko. Ako ang susunod na tagapangalaga nito. Tugon ni James. Labis na saya ang naramdaman ng tatlo. Matapos ang pangyayaring yon ay mabilis na bumaba ng bundok ang tatlo at sinalubong naman sila ng mga magulang. Laking gulat ni Tatay Natoy nang makita ang dala ng anak. Dito na ikwinento ni James ang lahat ng nangyari kaya naman minabuti ng pamilyang ilihim ang tungkol sa nakuha ng anak. Dahil sa takot na malagay sa panganib ang buhay ng bawat isa. Sa paglipas ng panahon, lahat ng patungkol sa banal na punyal ay inaral ni James. Hanggang sa nagtagumpay ito na maging dalubhasa sa paggamit. Ngunit ang kasiyahan na tinatamasa ng binata, meron palang kapalit na kapahamakan at bighati. Isang araw, umalis si James kasama ang mga pinsan. Dumayo ang mga ito sa karatig baryo at dito'y nagsaya ang magpipinsan. Hanggang sa natapos ang mga ito at nagpasyang umuwi. Habang nasa daan, bigla na lamang sinugod ang tatlo na mga abwak. Napakarami ng mga ito at hindi tinitigilan ang magpipinsan. Napakarami nila eh. Hindi natin sila kakayanin. Mas mabuting tumakas na lang tayo. Wika ni Miko. Mauna na kayo. Susubukan kong kunin ang atensyon nila. Humingi kaagad kayo ng tulong. Tugon ni James. Kaagad na hinarang ng binata ang lahat ng kalaban. Mabilis namang tumakas ang dalawa ngunit sinundan pa rin ang mga ito ng ibang kalaban. Upang kahit papano'y mabawasan ng mga ito, inilabas na ng binata ang banal na punyal at ginamit yun sa pakikipaglaban. Sa awa ng Diyos, naubos ng binata ang mga kalaban kaya naman mabilis nitong sinunda ng dalawang pinsan. Ngunit naabutan niya si Mikong nakaupo sa isang puno habang hawak-hawak ang kapatid. James, malubha ang nata mo ni Christy na sugat. Hindi ko rin magawang buhatin siya dahil sa mga sugat ko. Wika ni Miko. Mabilis na binuhat ni James si Christy at inalalayan si Miko. Nang makarating sa tahanan, nagulat sila Tatay Natoy sa tinamo ng dalawa. Kagad namang ginamot ni Nanay Mariposa ang sugat ni Miko. Ngunit si Christy ay wala ng buhay. Labis ang pagsisising naramdaman ni James. Pakiramdam ng binata kasalanan niya ang lahat kaya nangyari ang bagay na yun. Samantalang si Miko naman, hindi matanggap na wala na ang kapatid kaya naman kinitil nito ang sariling buhay. Dahil sa depresyong nararamdaman. Labis na lungkot ang naramdaman ni James dahil dalawang taong malapit sa puso ang namatay nang wala siyang nagawa para pigilan. Makalipas ang ilang buwan, minabuti ni Tatay Natoy na pagbakasyonin muna ang anak sa puder ng kaanak upang kahit papano malimutan nito ang mga nangyari. Sumang-ayon naman ng binata ngunit ang pasya na yon ay labis na pinagsisisihan ng binata. Isang linggo pa lamang sa puder ng tiyuhin ni James, nakarating sa kanya ang balitang pinatay ang mga magulang. Dali-daling umuwi ang binata sa kanilang baryo at hindi nito matanggap ang nangyari. Ano bang nagawa akong kasalanan para danasin ang bagay na ito? Ginawa ko naman ang lahat. Naging mabuti ako pero bakit? Puro unos na lang ang sinusukli mo. Tanong ni James habang nakatingin sa itaas. Nakaluhod ito sa lupa habang nakatingin sa langit. Nang mga sandaling yun bumubuhos ang malakas na ulan. Dinama ng binata ang bawat patak at dito sumagi sa isipan ang sinabi ng ama. Matapos mailibing ang mga magulang, nagpasya si James na tugisin ang mga nilalang na pumaslang sa mga mahal sa buhay. Isang gabi,
Habang mahimbing na natutulog, narinig ni James ang malakas na tunog mula sa sala ng bahay. Kagad tumayo ang binata at pumunta sa kusina. Dito niya nakalaban ang isang nilalang. Ibigay mo sa akin ng banal na punyal kung ayaw mong matulad ka sa mga magulang at pinsan mo. Wika ni Louie. Sino ka? Hindi ko ibibigay sa kahit sino ang banal na punyal. Dahil pinangako ko sa bangkay ng mga mahal ko sa buhay. Uubusin ko kayong lahat. Sigaw ni James. Nagusal ito ng isang orasyon. Nawala ang binata sa paningin ng kalaban. Bigla na lamang lumitaw si James sa harapan ni Louie. Kaagad na tinarak ng binata sa puso ng nilalangang banal na punyal. Kaya namang kaagad itong binawian ng buhay. Walang kahirap-hirap na natalo ito ng binata at sinunog ang katawan. Kinabukasan, inihanda ni James ang sarili dahil alam niyang susugod ang mga kasamahan ng nilalang at hindi nga ito nagkamali. Kukunin ko ang banal na punyal sa iyo at uubusin ko ang lahat ng tao sa baryong ito. Wika ni Christopher. Sumugod ang mga kasama nito kay James. Ngunit hindi na tumagal pa ang laban dahil kagad naubos ng binata ang mga ito. At sa huli, naiwan na nag-iisa si Christopher ngunit matapang itong sumugod sa binata. Hindi ko gagamitin ng banal na punyal para patas ang laban natin. Wika ni James. At kagaya ng sinabi nito, ginamit ng binata sa kanilang laban ang lahat ng natutunan niya sa mahabang panahon na pagsasanay. Hindi makapaniwala si Christopher sa lakas na taglay ng binata. Nang mahawakan ni James sa leeg si Christopher, pinilipit niya ito. Dahilan kaya nawalan ng buhay ang kalaban. Ang pangyayaring yun ay nasaksihan ng ilang kabaryo ni James. Kaya naman matapos ang labanan, naibalik ang tahimik na pamumuhay ng mga tao at ginawa nilang pinuno si James. Marami man ang pinagdaanan ng binata, hindi ito nawala ng pag-asa sa buhay. Nagpatuloy ito at nanatiling nananalig sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng unos na dumaan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Epoy. Taong 2008. Balasan, Iloilo. Bunsong anak sa 4 na magkakapatid sa Epoy. Nasa sekundarya pa lamang nang naulila sila sa ama at sa kasamaang palad. Nagkaroon ng bagong asawa ang ina. Bata pa lamang, danas na niya ang hirap ng buhay. Sa murang edad ay natuto na itong alagaan ng sarili. Kahit maraming gustong isumbat sa pamilya lalo sa ina. Minabuti na lamang ni Epoy na ituon ang atensyon sa mga bagay na mahasa ang kaisipan, pati na din ang buong pagkatao. Ang mga karanasang iyon ang nagbigay tapang sa kanya na harapin kung anumang pagsubok. Kahit kasama ang ina at ang pangalawang asawa, pinili niyang tanggapin ang sitwasyon. Gaano man ito kahirap tanggapin, dahil mahal niya ang ina. Tinanggap niya ang lahat ng ito ng bukal sa kalooban. Epoy, papasok ka ba ngayong araw? Hindi ka pa naliligo eh. Anong oras na? Wala ka na naman bang almusal? Ano yan? Parang araw-araw kape lang ang iniinom mo ah. Wika ng kaklasing si Janice. Ayos na to. Mainitan lang ang sikmura ko. Oo, papasok ako. Pero
Kailangan ko munang hintayin si nanay. Wala pa akong baon eh. Di ba may proyekto tayo sa Pilipino? Hindi pa ako nakakagawa. Wala kasi akong pampili ng materyales eh. Tugon ni Epoy. Anong oras na? Mauhuli na tayo pag hinintay mo pa siya. Halika na. Pahihiramin na lang muna kita ng 5 piso. Bigyan ng nanay ko, hati na lang tayo. Tsaka, maglakad na lang tayo para hindi na natin maipamasahe. Sige na, kumilos ka na dyan. Salamat Janice ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nang wala ka. Saka, maraming salamat ha. Hayaan mo. Makakabawi din ako sa iyo pagdating ng panahon. Pag-uusap ng dalawa. Tinakbo nila ang kahabaan ng kampo ng tubuhan papunta sa paaralan. Nakakapagod man. Pero masaya silang nagtutuksuhan sa daan. Habang naglalakad, may nakasalubong sila na may edad na lalaki. Napagtanto ni Epoy na pamilyar ang pagmumukha ng matanda. Kaya binati niya ito. Sa isip-isip ni Epoy, mabuti nang sila na mismo ang bumati at magbigay galang sa nakakatanda. Sa tingin ko, siya yung matandang kapitbahay namin eh. Mukhang yan yung matandang nakatira doon sa nag-iisang bahay sa Nyogan. Pero tignan mo, kawawa naman. Parang hirap na hirap nang maglakad eh. Wika ni Epoy. Ganun ba? Baka kakilala ng nanay mo. Magandang araw po. Saan po kayo pupunta, Lolo? Parang ang layo po ng nilakad niyo ah. Saka bakit po dito kayo dumaan? Pagbati ng dalaga sa matanda. Baka pipi o kaya bingi Janice. Mukhang hindi man lang tayo narinig eh. Nakatingin lang sa ating dalawa. Tsaka adik yata yan. Pulang-pula yung mga mata oh. Lolo, makikidaan lang po kami ha. Wika ni Epoy. O mga bata, papasok na ba kayo? Maraming aso sa bandang unahan ha. Mag-iingat kayo. Muntik na akong masakman ng isa. Mabuti na lang at may tungkod ako. Tsaka wag na wag kayong dadaan na mag-isa dito sa lugar. Delikado sa mga kagaya nyo. Wika ng matanda. Napatango lamang ang dalawa at nagpaalam na dito. Habang naglalakad, may nakasalubong silang asong itim. Pulang-pula ang mga mata at mahaba ang mga pangil. Tila asong ulol na handang manakmal sa sinumang makakasalubong. Ngunit hindi nila pinaramdam sa aso ang takot. Alam nilang masusugurin sila nito kung mararamdaman na natatakot sila. Bumunot sila ng tigisang tubo at naghanda sa paghampas. Kung sakali mang sumugod ang hayop. Ngumiti ng bahagya sa Epoy habang hinahawakan ng mahigpit ang mahabang puno ng tubo. Habang papalapit kung saan nakapwesto ang aso, bigla naman itong umangil ng malakas. Halos di pa lamang ang pagitan ng dalawa sa aso. Sabay nilang hinampas sa lupa ang hawak na tubo. Habang papalapit ay hindi tumitigil ang dalawa sa paghampas. Hanggang sa tinamaan nila ang aso. Sa lakas ng pagkakahampas, kumaripas papalayo ang hayop habang umuungol. O ano? Kala mo natakot kami sa'yo ah. Naku, umarang ka pa ulit at hindi lang yan ang aabutin mo. Asong ulol yata yun Janice eh. Bilisan na natin. Muuhuli na talaga tayo sa klase. Wika ni Epoy. Kanino kayang aso yun? Ang tagal na nating dumadaan dito. Ngayon pa lang natin yung nakasalubong. Tsaka parang may kakaiba eh. Pakiramdam ko, hindi yun ordinaryong aso. Saka nakapagtataka kung saan galing. Wala namang bahay malapit dito eh. Medyo mahaba pa nga tong tubuhang lalakbayin natin.
Tugon ni Janice. Baka asong ulol nga. Napadpad lang siguro. Sige na, bilisan na natin yung paglalakad. Baka mahuli pa tayo. Mamaya, sa kabila na lang tayo dadaan at baka mas madami pang aso dito. Mungkahi ni Epoy. Halos kalahating oras pa na lakaran ang ginawa ng dalawa. Maayos naman silang nakarating sa paaralan. Medyo nangihina pa dahil sa pagod. Nagpahinga lang ng kaunti ang dalawa at tumulong na sa pag-ayos ng silid-aralan. Habang nasa klase, panay ang tunog ng tiyan ni Epoy. Hindi man lamang ito nakapag-agahan kaya halos wala siyang naiintindihan sa klase. Maya't maya pa ang hikab ng binata. Nakasanayan na niya na ganun araw-araw. Minsan ay wala pang kape kundi puro tubig laman maghapon ang laman ng sikmura. Mabuti na lamang. Sa oras ng merienda ay binibigay ni Janice sa kanya ang kalahati ng baon. Nagpapasalamat naman si Epoy sa Panginoon na binigay sa kanya si Janice para may umaalalay sa kanya. Sa labas ng binibilhan ng merienda, may isang batang nagbebenta ng binalatang mangga na nilagyan ng asin at bagoong. Naisip noon ni Jepoy na kung kayang kumita ng batang mas maliit pa sa kanya, paano kung gagayahin niya ito? Nabuhay ng loob ang binata nang sumagi sa isipan na maraming gulay na inaangkat ang ina tuwing hapon. Napangiti siya ng bahagya. Kung hindi kaya ng inang ibigay sa kanya ang gusto, siya na lamang ang kikilos para sa sarili. Bago magtanghali ay natapos na ang klase. Hawak ang kaibigan ay hindi na sila dumaan sa kampo ng tubo. Bagkus umikot sila sa kabila. Medyo may kalayuan nga lang ang lalakarin. Pero alam nilang ligtas dahil maraming kabahayan. Hindi na bumalik ng paaralan ng binata. Bagkus hinintay na lamang ang ina. Sa pagkakataong yun, kinausap niya ito na siya na lamang ang magbebenta sa mga naiwang gulay sa hapon. Sigurado ka ba, Epoy? Tapusin mo na muna anak ang taong ito. Konting tiis na lang. Tsaka ka na magbenta kapag nakatapos ka na ng sekundarya. Anak, pagpasensyahan mo na ang nanay ha. Ni hindi man lang kita mabigyan ng tamang pagkain. Nakikita mo namang nagsisikap ang nanay. Pero kulang talaga anak. Ang mga kapatid mo, hindi din natin maaasahan dahil may sarili ng pamilya. Dagdag pa yung ate mo. Uuwi daw dito sa bahay natin sa susunod na araw. Narinig kong nakikipaghiwalay sa asawang lasenggo. Ang ikinakabahala ko'y buntis yon. Kaya kung ayos lang anak, dito muna sila. Susunduin namin sa linggo ni Tatay Pani mo. Hindi naman po ako nagrereklamo na eh. Gusto ko lang naman pong makatulong. Alam ko naman po na hirap din po kayo eh. Pangako na eh. Magtatapos po ako ng elementarya. Sa ngayon, payagan niyo po ako sa gusto ko. Para din naman po ito sa kapakanan ko eh. Saka matagal ko nang sinasabi kay ate na hiwalayan yung lalaking walang kwenta na yun. Pero ayos lang naman sa akin ay na dito muna sila. Magtulungan na lang po tayo dito sa bahay. May awa ang Diyos na eh. Makakaraos din tayo. Tugon ni Epoy. Paano yan anak? Madalas nauubos ang paninda kong gulay. Doon na lang tayo dumiretso sa kakilala ko para makatawad tayo. Ang kaso anak madaling araw ko kinukuha. Kaya mo ba? Pwede ka namang magbenta muna sa umaga bago pumasok. At kung andito sa bahay ang ate mo, makakatulong yun sa'yo sigurado. Yun lang ba, Nay? Kaya ko po yun. Simula na po ako bukas, total Sabado naman eh. Subukan muna natin. Pwede din po ako maglako ng isda pero saan na? Gulay na lang muna. 3:00 po na madaling araw kayo na alis no? Gisingin nyo na lang po ako ha.
Tama po kayo. Mas mainam nga nandito si Ate Ninit. Maaalagaan din natin kung lalabas na yung anak niya. Pag-uusap ng mag-ina. Maagang natulog ang binata nang sa ganun. Maaga din itong magising. Sa sobrang pagkasabik mag-aalauna pa lamang ng umaga ay nagising na ito. Bumangon na ito at nagpainit ng tubig para makapagkape man lamang bago umalis. Habang tulog pa ang ina at asawa nito, naupo na muna ang binata sa gilid ng upuang gawa sa kawayan na nakadikit lamang sa dingding. Nasa tapat ito ng lamesang kinakainan. Maliwanag ang paligid dahil sa liwanag na nagmumula sa sinag ng bilog na buwan. Sa tagal ng paghihintay, nakaramdam ang binata ng pagkaihi. Lumabas ito ng palikuran na nasa likod ng tahanan. Pakiwari ng binata. Payapa ng mga oras na yon at tanging mga huni ng kuliglig ang maririnig. Ilang sandali pa habang nasa banyo, nakaamoy si Epoy na masangsang at masakit sa ilong. Ngunit naiisip niya na baka dahil lamang ito sa palikuran. Kaya kagad itong naghugas at lumabas. Pahakbang na sana papasok ng tahanan. Ngunit bigla siyang may nasipat na figura na tila nakatuwad malapit sa kinaroroonan. Kinusot ng binata ang mata dahil baka namamalikmata lamang siya ng mga oras na yon. Pero mas lalong luminaw ang itsura ng tao. Tila naligo sa langis. Namumula ang mga mata at nakatitig sa kanya. Nakaramdam na matinding takot si Epoy. Nang mga oras na yon ay hindi niya matukoy kung ano ang tamang gawin. Dahil sa naunahan ng takot ang buo niyang katawan. Ngunit namukaan niya ang matandang nakasalubong sa tubuhan. Kahit nasa ibang anyo, nakilala pa rin niya ang matanda. Akmang susuguri na siya ng nilalang. Ngunit nakakuha ng buwelo si Epoy para sumigaw ng tulong. Dahil sa lakas ng boses ng binata, nagising ang ina pati ang asawa nito. Dali-dali naman itong lumabas upang matignan kung ano ang nangyayari sa kanya. Pakapaging langit! Tumakbo ka na, Epoy. Sa dami ng pwede mong biktimahin kami pa talagang kapitbahay mo. Nida, ang talibong, bilisan mo! Wika ng ama-amahang si Tatay Pani. Aba, hayop na matanda to ah. Kilala ka namin. Kami pa talaga ang tatakutin mo. Sige, sumugod ka. Titigpasin ko yung ulo mo. Wika ni Nanay Nida. Nang susuguri na nila ng taga ang nilalang, bigla naman itong humarurot ng takbo pabalik sa nyogan. Nakakasigurado sila na ang matandang yon ang may-ari ng bahay na nasa gitna mismo ng taniman ng nagsisilakihang puno ng nyog. Napamura si Tatay Pani dahil sa sobrang galit sa nilalang. Tahimik namang naupo sa mahabang bangko ang binata. Ramdam pa rin ang takot sa buong katawan. Ayos ka lang ba, anak? Walang hiya talaga yung matandang deke na yan. Wala nang pinipiling tao. Bakit kasi napakaaga mong lumabas? Anak, wag mo nang uuliting lumabas ng ganitong oras ha. Delikado lalo pat wala tayong kalapit na bahay, maliban sa matandang yon. Saka Pani, pagkatapos nating magtinda, maghanap ka ng mga pangontra. Lalo pat siguradong maaamoy nun pag may buntis na dito sa bahay. Grabe, sobrang tanda na ng dekeng yan. Hanggang ngayong buhay pa rin ah. Ang ikinakabahala ko, malapit tayo sa lugar niya. Wika ni Nanay Nida. Ayos lang naman po ako, Nay. Kahapon nakasalubong namin yan sa kampo eh. Akala ko nga po bingi. Kinausap pa namin yan ni Janice. Natakot lang po ako, Nay. Pero sa susunod na ganyanin niya ako ulit, alam ko na ang gagawin. Saka bakit tayo nandito? Alam niyo naman po may banta pala sa lugar na to eh. Tanong ni Epoy.
Sa oras na luwagpas ulit yan sa lugar, susugurin ko na talaga. Sa umaga pag nadaan dito, hindi nga makatingin sa atin. Pero paggabi naman, napakatapang ng hayop na yan. Buti hindi niya kasama yung alaga niya. Kung nagkataon na, tumakbo ka na kaagad. Nagkataon na mabuti dati yan sa mga magulang ko. Ang totoo, sa kanya ang lupang kinatitirikan ng bahay natin. Naging kaibigan niya ang tatay ko at binigay sa kanya ni Mang Deke ang lupa. Ako naman ang nagmamana ngayon. Sa pagkakaalam ko, hindi yan ganyan si Mang Deke dati. Hindi din naman niya nakikigulo pa sa atin. Pero pag halimaw talaga. Nangingipapaw siguro sa loob niya ang paghayok sa laman ng tao. Kaibigan man niya o hindi. Pagsasalaysay ni Tatay Pani. Yung aso po ba? Sa kanya ba yun? Nakasagupa ko na po yun eh. Sa susunod na makasalubong ko ulit, makikita nung halimaw na yun yung hinahanap niya. Muntik na nga kami kanina ni Janice eh. Wika ng pamilya. Habang pinag-uusapan ang pangyayari, minabuti nilang palagpasin ang naganap. Itinuon ang sarili sa paghahanap buhay. Mag-aalas 5 na nang makalis sila ng tahanan. Ilang sandali lang nang marating nila ang sakahan ni Tio Andres. Laking tuwa ng binata nang bigyan siya ng malaking pabor ng kakilala ng ina na nagbibenta ng mga gulay. Binigay ito sa hindi lang sa mababang presyo, kundi kahit walang kapital. Ayon pa sa matanda, araw-araw na siya itong babagsakan ng gulay basta sundin lamang ng binata ang maging kasunduan. Wala kang magiging problema. At pwede pa kitang bigyan ng magandang pwesto, iho. Nakikita ko sa iyo ang dedikasyon. Alam kong sa murang edad na taglay mo, kaya mo na itong hawakan. Maniwala ka lang sa kakayahan mo. Lahat magiging posible. Wika ni Mang Andres. Maraming salamat po. Saka pwesto, pwede po bang ilako ko na lang sa mga kalapit paryo namin? Sigurado po ako sa ganda ng mga gulay nyo. Mabilis ko po yung mabibenta eh. Kung hindi nyo na itatanong, magaling po ako sa pagbibenta. Tugon ni Epoy. Maraming salamat po, Mang Andres. Malaking tulong po ito sa pamilya namin. Malaking pribilehiyo po ang naibibigay ninyo. Sabat ni Nanay Nida. Kayo din naman. Malaki ang naitutulong mo, Nida, sa mga paninda ko. Isa ka sa bumubuhay sa negosyong ito kaya bilang balik na din. O siya, bukas pwede na tayong magsimula. Tugon ni Mang Andres. Matapos ang usapang iyon, dumiretso sila sa isdaan at namili ng mga mailalako. Dahil sa pagsama ng binata, nasaksihan niya na hindi lang pala siya ang nakakaranas ng paghihirap, maging ang ina. Sobrang hirap maglako ng mga isda ngunit nagsusumikap ito. Makadala lamang na makakain nila sa araw-araw. Kaya mula ng araw na yon, namulat ang binata sa realidad na kailangan din ng tulong ng ina nang sa ganun. Mapagaan man lamang ng kaunti ang buhay na meron sila. Noong araw ding yon, ipinangako ni Epoy sa sarili na balang araw, masusuklian niya ang lahat ng hirap ng ina. Mataguyod lamang ang pamilya. Gabi na nang makauwi sila ng tahanan. Dadat na nilang nasa bahay na ang kapatid na malaki na ang tiyan. Ngunit sa pag-aalala dahil sa nangyari kagabi, hindi pa man nakakapagpahinga. Nagtulong-tulong na silang maglagay ng mga pangontra sa tahanan. Maging ang bolo at itak ay hinanda na nila. Nagpausok na din ng mga dahon ng kabukaw ang ina. Ayon dito, ang dahon ng kabukaw ay mabisang gamit pantaboy ng mga dyablo, partikular sa mga aswang. Sasamahan pa ng kaunting goma at kamangyan.
Siguradong mapapalayo na ang masasamang nilalang. Ngunit mabisa man, hindi ito pang matagalan. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin, Nay. Patawarin niyo po ako. Pangako po, tutulong po ako sa abot ng makakaya ko. Siya nga pala, kanina po nung wala pa kayo at mag-isa pa lang ako dito, may dumaang matanda tinahanap si Epoy. Wala naman pong tao pagdating ko. Kaya sabi ko bumalik na lang. Dumiretso po siya doon, oh. Wika ni Ate Ninette. Nay, hindi kaya si Mang Deke yun? Ano kayang kailangan niya? Panay pa yung hanap sa akin ah. Kung ano man yun, huwag lang siyang magkakamaling gumawa ng masama dahil hindi ako natatakot sa kanya. Wika ni Epoy. Habang nagsasalita ang binata, bigla na lamang may bumagsak sa bubong. Natahimik ang mag-anak sa pag-uusap nang makarinig ng paghangos. Nakakarinig din sila ng alulong ng aso. Naramdaman nila na naroon na ang aswang at alaga nito sa tahanan. Ngunit hindi sila nagpakita ng kahit anong takot. Bagkus kumpiyansa sila na walang mangyayaring masama. Ilang minuto pa ang lumipas. Narinig na ng pamilya na tila tinutuklap nito ang bubong. Gamit ang mahahaba at matatalas na mga kuko, pilit nitong sinisira ang yero. Sa kanilang pagmamatsyag na mga oras na yun, halatang may masama talagang balak ang aswang. Lalo pat naaamoy nito ang buntis na si Ate Ninette. Dahil sa ginagawang iyon ng nilalang, kumuha ng bolo si Tatay Pani at hinintay na mabutas muna ng nilalang ang yero bago tuluyang umatake. Sa kabilang banda, tahimik lamang ang tatlo na nakaupo sa mahabang upuan. Inalalayan ng ina si Ate Ninette habang hawak naman ni Epoy ang itak. Makalipas ang ilang minuto, nabutas ng nilalang ang yero at akmang papasok na sana. Ngunit walang tigil na pinagtataga ni Tatay Pani ang aswang gamit ang napakatalas na bolo. Napaangil ito ng malakas nang tumagos sa katawan niya ang talim ng bolo na gamit ni Tatay Pani. Dali-dali itong lumundag at patakbong lumayo sa lugar. Akala mo hinayo pa ka hindi kami makakalaban ano? Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang babalik dito. Sinasagad mo pa talaga ang pasensya ko ah. Ayan, tignan ko lang kung makabalik ka pa. Wika ni Tatay Pani. Buti na lang talaga nakapaghanda tayo. Ipanalangin po nating hindi na yung bumalik. Dagdag ni Epoy. Natahimik ang lugar na tila walang nangyari. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang nagpakita ang matanda. Ayon pa sa mga kakilala, may bago nang naninirahan sa tahanan ni Mang Deke. Ngunit pinagsawalang bahala na ito ng pamilya at nakahinga ng maluwag. Dahil wala na doon ang nilalang. Hindi na nila binahagi pa ang nakakatakot na karanasan. Bagkus pinagpatuloy na lamang ang buhay. Kasama si Ate Ninette, nagtayo sila ng pwesto sa gulayan. Nagtulungan sila na maiayos ang binigay na pribilehiyo ng matandang si Mang Andres. Habang nakakatulong si Epoy sa paglago ng negosyo, ipinagpatuloy din ito ang pagsusumikap na makatapos. Hindi naman nabigo ang binata. Ginamit niyang inspirasyon ng mga karanasan upang ibangon ang sarili at estado ng pamilya. Hindi naging madali, pero dahil sa tulong na din ng pamilya, umayon ang lahat ng pagkakataon. Sa kasalukuyan, ganap ng negosyante si Epoy at may malagong gulayan. Hindi lamang basta gulayan, kundi nakapagpatayo din ito ng grocery store kalaunan. Naihayag niya ang kwentong ito
Hindi para ipagyabang ang naabot, kundi makuna ng leksyon ng mga taong nagsusumikap para sa magandang bukas. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay naging makabuluhan ng pakikinig natin sa kwento ni Epoy. Madami man ang naging problema. Pamilya, kahirapan o maging sa aswang. Nagpatuloy lang ito sa buhay hanggang sa maabot ang pangarap. Nawa maging tayo, ganun din ang gawin at matupad din ang lahat ng pangarap. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.